Panginoon, nawa ang pagdiriwang na ito ng pagpaparangal ay magsibling inspirasyon sa bawat isa sa amin na magpatuloy na maging masigasig at maging tapat sa kapwa at komunidad. Panginoon, pagpalain mo po kaming lahat ng iyong mga biyaya upang sama-sama naming makamit ang aming mga layunin at malagpasan ang bawat pagsubok sa buhay paglilingkod. Panginoon, gabayan mo po kami at ika'y maging ilaw naming tanglaw sa bawat hakbang na aming tatahakin patungo sa mas malalim, masigasig at puno ng pag-ibig na paglilingkod sa kasalukuyan at sa darating pang panahon. Anima una et cor unum in Deum. Santa Monica, San Agustin, Mahal na Birhen ng La Consolasyon, Panginoon, nilikha mo kaming laan para sa iyo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Bayang maging perla sa silanganan, alam ng puso sa dibdib mo'y buhay. Upang bigyan ka ng pag-ibig sa manlulunod, di ka pasisiin sa dagat at sa simon. Sa langit mong bugtaw, may nilagang tula, awit sa paglayang minamahal. Ang isap ng wala, mo'y kagulan at pinig. Ang bituin at niya kay pangay mag-ibig. Lupa ng araw, ang walhati pagsinta, buhay ay langit sa piling mo. Ang ligaya dapat may mga abin, ang mamatay ng dahil sa'yo. Maraming salamat po. Maaari na po kayong maupo. Halina't saksihan natin ang paglalakbay ng Kolehiyo San Agustin, Makati. Isang paglalakbay ng pananampalataya at paglilingkod mula sa pangarap tungo sa pamana. Noong 1969, sa puso ng Makati, itinaguyod ng mga paring Agustino ang isang pangarap, ang bumuo ng pamayanan na kaugat sa karunungan, hinubog sa kabutihan, at pinagyaman ng pag-ibig. Mula sa pangarap na iyon, isinilang ang Kolehiyo San Agustin, Makati, hindi lamang bilang paaralan, kundi bilang isang tahanan na kung saan niluhubog ang isip, pinauunlad ang puso, at pinalalago ang isang pamilyang pinagbubuklod ng pananampalataya. Sa pamumuno ng mga Agustinong pari, patuloy na naglalakbay ang mga guro, magulang, at mag-aaral bilang iisang pamilya. Gaya ng liwanag na tumatagos sa bintanang kapis, bawat isa ay nagbigay kulay, init at liwanag upang hubugin ang CSA Makati ayon sa pangarap ng mga unang tagapagtatag. Ngayon, ating kilalanin ang 35 pararangalan. Mga pari, administrador, guro, kawani at manggagawa na ang kanilang landas ay nagtagpo upang maging iisang kwento ng pagiging Agustino.
tulad ng mga piraso ng kapis na pinagdugtong-dugtong, ang kanilang iba't ibang talento ay nagkaisa. At mula rito ay sumiklab ang iisang ningas ng paglilingkod, ang mamuhay sa katotohanan, lumakad sa pagkakaisa, at maglingkod ng may pag-ibig. Mga Agustino, bigyan natin ng masigabong palakpakan ang ating mga pararangalan. Sa puntong ito, upang magbigay ng mainit na pagtanggap sa lahat ng naririto sa ating makabuluhang pagdiriwang, tinatawagan ko po sa entablado ang ating butihing rektor, Reverendo Padre Dante M. Bendoy, OSA, para sa kanyang pambungad na mensahe at pagbasa ng nilalaman ng mga parangal. Mga kapwa ko Agustino, mga pararangalan, mga kaibigan, mga panauhin, sa ating lahat na naririto, isang mapagpalang umaga. Sa ngalan ng komunidad ng Kolehiyo San Agustin, Makati, ako ay nagpapasalamat sa inyong pakikiisa at pagdalo sa ating ika-47 Gawad Parangal. Sa Korean TV series na Jewel in the Palace, madalas nating marinig ang mga titulo kagaya ng punong tagapaglingkod sa kusina, punong tagapamahala sa palasyo, at marami pang iba na nagpapakita ng kanilang dedikasyon sa kanilang paglilingkod sa hari. Sa katunayan, sa TV series na iyan, si Janggyum ay ginawaran ng titulong Dakilang Janggyum. Ngayong araw, tayo ay nagtitipon upang bigyan ng gawad at parangal ang ating mga natatanging tagapaglingkod. Hindi sa kusina ng palasyo, hindi bilang tagapamahala, kundi sa ating munting tahanan dito sa ating komunidad sa San Agustin. Sa ika-47 taon ng pagdiriwang na ito, ating binibigyang pugay ang mga kasamahan natin dito sa San Agustin na nakaabot ng 10, 15, 20, 25, 35 taon, kasama dito yung mga ating mga retirado na tapat na naglingkod sa ating komunidad. Na masasabi kong sila ay mga peregrino ng pag-asa na mumuhay sa kagalakan ng komunidad sa katotohanan, pag-ibig at pagkakaisa. At ako ay naniniwala na ang kanilang dedikasyon at sakripisyo ay tunay na inspirasyon at ang kanilang kontribusyon ay hindi lamang sa ating komunidad, kundi sa bawat estudyanteng nahubog nila. Sa temang Fiesta Agustiniana, mga peregrino ng pag-asa, ating ipinagdiriwang ang kanilang walang sawang pag-aalay ng sarili para sa ikabubuti ng bawat isa. Kaya sa araw na ito, sama-sama nating ipagdiwang ang kanilang nagawa at patuloy na gagawin. Naway magsilbing inspirasyon ang kanilang mga kwento ng dedikasyon at pagmamahal sa kanilang tungkulin. At sa pamamagitan ng programang ito, sabay-sabay nating kilalanin ang kanilang mga husay at natatanging kontribusyon. Kaya sa ating mga natatanging tagapaglingkod, mga pararangalan, ipagpatuloy ninyo ang inyong dakilang misyon ng pag-asa at liwanag. Naway patuloy kayong pagpalain ng inspirasyon at lakas upang harapin ang mga hamon ng bukas. Maraming salamat sa inyo at mabuhay kayo, mga natatanging tagapaglingkod ng Kolehiyo San Agustin, Makati.
Ngayon po ay babasahin ko ang nilalaman ng Certificate of Appreciation. Para sa ating mga pararangalan na nakaabot ng 10 hanggang sa 35 taon. Colegio San Agustin Makati awards this Certificate of Appreciation to in recognition of his or her number of years of loyal and committed service. Given this 13th day of November 2025 at Colegio San Agustin Dasmariñas Village, City of Makati, Metro Manila. Signed, Father Dante Bendoy, OSA, Rector. At para naman sa ating mga retirees, Colegio San Agustin Makati awards this plaque of appreciation to thank you for your number of years of service, of devoted service to Colegio San Agustin Makati. Thank you for taking time to listen, to encourage, and to share your talents. You have made a real difference in the lives of the members of the school community and the people who were privileged to work with you. With a special thanks and many warm wishes for a very happy retirement. Given this 13th day of November 2025 at Colegio San Agustin, Dasmariñas Village, City of Makati, Metro Manila. Signed, Father Dante Bendoy, OSA, Rector. Sa loob ng 10 taon, ang ating mga kalakbay ay nagdala ng mga kwento ng simula, ng pagtuklas, pagunlad, at paghanap ng puwang sa isang misyon. Ang katotohanan ng unang liwanag ng kanilang paglalakbay, sa bawat aral, pagkakaibigan, at tahimik na paglilingkod. Ang ating mga kalakbay ay sumasalamin sa liwanag ng Veritas. Liwanag na hindi nasusukat sa salita, kundi sa katapatan ng gawa at sa pusong tapat sa paglilingkod. Salubungin natin ang mga lingkod pinunong Agustino na sa 10 taong paglilingkod.
taon, ang ating mga katuwang ay naging matatag na haligi ng Veritas. Hindi na lamang munting apoy ng simula, kundi liwanag na matatag sa paglipas ng panahon. Sa kanilang paglilingkod, pinatatag nila ang dedikasyon, pinalalim ang ugnayan, at pinagyaman ang pananampalataya sa misyon. Hindi na nila hinahanap ang liwanag. Sila na mismo ang nagbibigay liwanag. Ang ating mga katuwang ay paalala na ang Veritas, kapag niyakap ng tapat, ay nagiging gabay na liwanag na humuhubog ng karakter, paninindigan,
At ngayon'y babawi na. Muntik na nasanay ako sa aking pag-iisa. At kaya na iwanan ng wakas ng kahapon ko. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay ganda. Pagsikat ng araw, may tagang liwanag sa ating pangarap. Tuloy pa rin ang awit ng buhay ko. Nagbago man ang hugis ng puso mo. Handa akong hamunin ang ating mundo. Basta tuloy pa rin. Magbago man ang hugis ng puso mo, handa akong hamunin ang Ikaw pa rin. Basta Tuloy pa rin. Haharapin natin. Ang ating paglalakbay ay nagpapatuloy sa pagkakaisa. Sa loob ng 20 at 25 taon, ang ating mga pararangalan ay sumasalamin sa lakas ng unitas. Ang tulay ng pagtutulungan at patunay na walang maglalakad na mag-isa. Sa loob ng 20 taon, ang ating mga gabay ay naging matatag na ilaw, humuhubog ng isipan, nag-aalaga ng puso, at naglilingkod ng may malasakit. Ang tunay na gabay ay hindi lang nagtuturo ng direksyon, kundi nakikiisa sa paglalakbay, nagbibigay lakas at nagtatanim ng pag-asa. Sa kani-kanyang liwanag at pagkakaisa, ang ating pamayanan ay nagiging mas buo, mas matatag, at higit na nagliliwanag dahil para sa kanila, ang pagkakaisa ay hindi lamang pagsabay, kundi pag-akay. Ating bigyang pugay ang mga lingkod pinunong nasa 20 taong paglilingkod.
Sa loob ng 25 taon, ang ating mga tanglaw ay nagniningning bilang tunay na larawan ng pagkakaisa. Ilaw na nagbibigay direksyon at pag-asa sa iba. Ang kanilang liwanag ay hindi nananatili sa kanila lamang, kundi lumalaganap sa mga mag-aaral, kasamahan, at bawat pusong kanilang naantig. Tunay silang tanglaw ng unitas, liwanag na nagbibigay buhay, inspirasyon at direksyon sa lahat. Ating bigyang bugay ang mga lingkod pinuno nasa 25 taong paglilingkod. Sa loob ng 30 taon, ipinakita ng ating mga hiyas na ang paglilingkod na hinubog ng pag-ibig ay tunay na yaman na walang kapantay. Bawat aral, bawat kabutihan at bawat pag-aruga ay nagpatibay sa komunidad ng tiwala, malasakit at pag-ibig. Ang kanilang ningning ay hindi lamang nakikita kundi nararamdaman, nagbibigay init, ginhawa at inspirasyon sa iba. Tulay nilang pinatunayan ang pinakamahalagang kayamanan ay ang taus-pusong paglilingkod para sa kapwa. Pagpupugay at pagkilala sa ating mga lingkod pinunong Agustino sa 30 taong paglilingkod. Ginoong Edgar
sa ating mga minamahal na huwaran, ang ating mga retirado. Kayo, ang buhay na larawan ng Veritas, Unitas at Caritas. Ang inyong aral, kabutihan at sakripisyo ay huwaran ng tapat na pag-ibig. Kayo ang ganap na larawan ng paglalakbay Agustino. Ang mga retiradong nakatakdang sambitin ang kanilang pahimakas kasabay ng pagtanggap nila ng imahe ng San Agustin. Ginang Anita, po sa ating lahat at sa lahat ng ating mga pinararangalan ngayong taon, malugod na pagbati sa mga panahong ibinigay po ninyo at sa napakaraming buhay na inyong naipanday. Ang ilan sa mga buhay na yon ay maayos naman ang kinalabasan. May himala talaga at may awa ang Diyos. At syempre nagpapasalamat din ako sa mga taong nagbigay sa akin ng karangalang ito, ang maging tinig ng aking mga kapwa awardee. Sana po ay hindi nyo ito pagsisihan.
Nais ko sanang ituon ang aking maikling talumpating ito sa paglalakbay ng ating mga taon. Tayo pong lahat. Tema ng kabataan, pagninilay, layunin, pamana, at pag-asa. Mga bumabalot sa ating diwa ngayong araw. Maaari din na ito ang mensaheng nakalaan para sa iyo ngayon. Baka naghihintay ka ng sign, ito na po yun. Kaya hayaang ang bawat salitang ito ay maging tinig ng pag-asa sa iyong puso. Ang mga pagtitipong tulad po nito ay parang mga kaarawan, reunion, o retirement party. Masaya, ngunit may bahid ng kirot. Paalala ito na mailap ang panahon. Isang iglap, bago ka pa lang, puno ng sigla, at kumbinsidong hindi ka kailanman sisinghot ng katingko o susuko sa asukal at patis. Sa loob-loob natin, para tayong laging 23 years old. Pero madalas, iba ang opinyon ng tuhod, hairline, mata at balakang natin. At bigla, 30, 45, 59 ka na. Gumagawa ng kape tuwing umaga, naghahanda para pumasok, nakararating ng bahay mga alas 6 o alas 7 ng gabi. Pagod na pagod para gumawa ng kahit ano, maliban sa maghanda ng hapunan, mag-scroll sa cellphone, at matulog. Kinabukasan, uulitin na naman. Darating ang Biyernes, minsan lalabas, minsan sobrang pagod na. At saka mo tatanungin, bakit ang bilis ng panahon? Hindi mo na maramdaman na 23 ka lang. Kailan nga ba tayo tumanda? Kailan naging alaala na lang ang edad na 20? Mapapailing ka na lang, ninanais na makabalik sa mga panahong magaan, payapa, at parang walang katapusan. Pero 10, 20, 30, 40 taon na pala ang lumipas. Tahimik na dumulas ang panahon sa ating mga palad. Alaala na lang ang hawak natin. Pero heto ang totoo. Darating ang araw na magiging sabik ka ring balikan ang pagiging 25 mo, ang pagiging 30 mo, ang pagiging 45 mo. Kaya, huminga ka. Huminto ka sandali. Pahalagahan mo ang sandaling ito. Dahil balang araw, ang mas matandang ikaw ay hihingilinging makabalik sa araw na ito. Minsan din pakiramdam natin, hindi pa tayo naroroon sa dapat nating kinalalagyan. Parang may ibang lugar para sa atin. Sige, sabihin natin sa isang iglap, kaya mong dalhin ang sarili mo sa kung saan mo mang gustong pumunta. Malamang sa hindi, ang magiging pakiramdam mo ay ganun pa din, na parang may kulang. Ang punto, sa sobrang paungulila sa dapat puntahan, nakakalimutan nating pahalagahan kung nasaan tayo ngayon. Magpahinga ka mula sa mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Minsan, mabuting mabuhay lang muna. Lahat tayo ay minsang nagtatanong or nagtanong, saan napunta ang mga taon? Sapat ba ang kapalit? Sobra ba ang ibinigay ko? Ang hangad ko, ang sagot po ninyong lahat ay oo. Na ang buhay na binuon ninyo rito sa paaralang ito, ang paglilingkod na ibinahagi ninyo, at ang mga tao na nakasama ninyo sa paglalakbay ay naging makabuluhan. Para sa marami sa atin dito, lalo na sa ating mga awardee, walang pagdadalawang isip, walang pagsisisi sa pagbibigay ng kanilang kabataan, kanilang talento, at kanilang pasensya. At minsan, pati ang oportunidad na makapagpahinga ng mahaba or para sa iba,
makapag-asawa sa institusyong ito. May natagpuan tayo rito na higit sa sahod at mga kaibigan. May natuklasan tayong layunin, isang bagay na mas malaki kaysa sa sarili. Hindi sapat na dahilan ang sweldo, hindi sapat na dahilan ang personal na karangalan, at patunayan ang sarili o ang iba, hindi rin sapat. Maaari kang itulak na mga ito sandali, pero hindi panghabang buhay. Ang layunin ang siyang makapagdurugtong ng mahabang landas. Ang sikreto ay ang mamuhay na nakaangkla sa layunin, ang paghahanap ng iyong bakit. Ang bakit na ito ay dapat lampas sa sarili. Nasa paraan ito ng iyong paglilingkod, ng iyong kontribusyon, ng epekto mo sa kapwa mo. Ito ang tungkol sa paggawa ng mabuti sa paraang hindi man lang mapansin. At sa maraming paraan, naging perlas natin ang Kolehiyo San Agustin. Dito natagpuan natin ang ating layunin. Dito nakinis ang ating magagaspang na bahagi. Dito tayo natutong sumulong kahit mahirap. Hindi palaging enggrande ang anyo ng layunin. Madalas, lumilitaw ito sa mga tahimik at hindi makitang sakripisyo. Sa mga taong nanatili, may pasensya, may pag-asa, at may matibay na pananampalataya na may kabutihang lilitaw sa bandang dulo. Naway pahalagahan nating lahat ang mga taong nanatili. Tayo po iyon. Nagtiwala at naniwala sa institusyong ito kahit may mga panahon ng pag-aalinlangan. Bago natin silang tawaging mahirap pakisamahan, mareklamo o maraming hinihingi, alalahanin natin, hindi sila dapat para sa ganoong pagtrato. Dati rin silang nagpatawad sa atin sa mga bagay na hindi napag-usapan. Sinubukan nilang unawain ang kakulangan natin sa malinaw na direksyon, tiniis ang malalamig at impersonal na proseso, at nag-survive sa paminsang kaguluhan. Minahal nila ang komunidad na ito kahit may sugat pa itong hindi tuluyang naghihilom. At kahit sila mismo ay nasasaktan, nanatili silang banayad. Hindi dahil sila'y mahina, kundi dahil mas naniniwala sila sa misyon kaysa sa minsang paniniwala ng misyon sa kanila. Binuhat nila ang bigat ng ating kawalang pakialam, ngunit pinili pa rin nilang manatili. Ipinahinga nila ang sarili nilang pangailangan para manatiling mapayapa ang lahat. Madalas, ang hiling lang naman nila ay tugunan mo sila ng patas. Sila ang mga tahimik na bayani. Madalas, hindi nakikita, bihirang palakpakan, ngunit ang kanilang debosyon ang bumuo ng tahanang tinatamasa natin ngayon. At naroon din ang mga hindi natin makikilala. Ang hindi mabilang na mga empleyado at pari na ginugol ang pinakamahuhusay nilang taon dito. At ngayoy, nagretiro na, lumipat na, or nagbalik na sa Diyos. Mga hindi na natin makikilala kailanman, na minsan tumindig din dito sa espasyong ating kinatatayuan ngayon. Maaaring hindi na muli mabanggit ang kanilang mga pangalan, ngunit mananatili ang kanilang alaala sa bawat silid-aralan, sa bawat pasilyo, sa bawat bato ng institusyong ito, at sa bawat buhay ng kanyang mga estudyante. Tungkol dito, meron po ako napanood na pelikula kamakailan na labis ang aking pagkapukaw. Ginamit nito ang pareho mga imahe na binanggit ko kanina. Tungkol ito sa mga taong tahimik na nakikipagsapalaran, isinugal ang lahat upang harapin ang panganib, hindi dahil sa kapangyarihan o obligasyon, kundi dahil sa tawag ng konsensya
at ng misyon. Sa huling sandali ng kwento, nung pelikula, nag-iwan ang isang kaibigan ng naitalang mensahe para sa bida. At nais kong iwan din ito bilang mensahe ng pag-asa, hindi lamang para sa mga awardee, kundi para sa ating lahat. Ito po ang sabi niya, quote, "Kumusta kapatid? Kung naririnig mo to, ibig sabihin, andito pa rin ang mundo. At nandyan ka pa rin. Sa totoo lang, ni minsan, hindi ako nag-alinlangan. Alam kong makakahanap ka ng paraan. Lagi mo namang ginagawa. Sana, darating ang oras na makita mo na ang buhay na ito ay hindi basta aksidente. Ito ang panawagan ng loob mo, ang malalim mong layunin. Ito ang tadhana mo, isang tadhana na dumadampi sa bawat nilalang na nabubuhay. Gusto mo man o hindi, kapatid, tayo ang gumagawa ng kapalaran natin. Walang nakasulat na tiyak. At kahit gaano pa kabuti ang ating layunin, mas nagigibabaw pa rin ang bakas na iniwan ng ating mga ginawa. Ang anumang pag-asa para sa mga magandang bukas ay nagsisimula sa kagustuhan nating likhain ito. Isang kinabukasan na sumasalamin sa kabutihang nasa loob natin. At lahat ng kabutihang yon, sinusukat sa kabutihang ginagawa natin para sa iba. Iisa ang ating kapalaran. Iisa ang ating kinabukasan. At ito ay bunga ng lahat ng desisyong pinagsama-sama. Isa sa mga kinabukasang yon ay nakatindig sa kabaitan, sa tiwala at pag-unawa. Kung handa tayong tanggapin ang hamon, patuloy tayong sumusulong ng walang pagdududa patungo sa liwanag na nasa dulo ng dilim. Hindi lang para sa mga mahal natin, kundi para rin sa mga hindi na natin makikilala kailanman. Sana alam mong mahal na mahal kita, kapatid. At magkikita pa tayo, pero sana wag na muna. Kailangan ka pa ng mundo. Hindi nila malalaman, pero nagawa natin. Tayo na handang mabuhay at mamatay sa lilim upang ang iba ay makalakad sa liwanag. End of quote. Sa huli, ito ang paanyaya sa atin na maging mga taong kumikilos kahit walang nakatingin, lumalaban kahit walang papuri, at umiibig kahit walang kapalit. Ang buhay na may layunin ay hindi kailanman tungkol sa laki ng naabot, kundi sa lalim ng epekto sa kapwa. Sa katahimikan ng ating pagsusumikap, sa loob man yan ng silid-aralan, sa mga opisina, sa mga pasilyo, unti-unti nating hinuhubog ang mundong kinabibilangan natin. At habang nagpapatuloy tayo, sana ay dalhin natin ang alaala ng mga nauna, ang tapang ng kasalukuyan, at ang pag-asang magiging mas mabuti ang bukas dahil pinili nating kumilos. Mga kapatid, tayong lahat ay mga alagad ng iisang liwanag, at habang may kabutihan ang ating mga puso, hindi kailanman mawawala ang daang dapat nating tahakin. Napakalaking karangalan po para sa akin ang magsalita dito ngayon para sa ating o para sa lahat ng mga awardees. Malaki ang kahulugan ng pagkilalang ito, hindi lang para sa kanila, kundi para rin sa ating lahat na nagkaroon ng pagkakataong makatrabaho at makasama ang bawat isa. Kaya nga mga kaibigan, hayaan ninyong sabihin ko, mabuhay. Hindi bilang simpleng pagbati, kundi bilang isang paanyaya sa ating lahat. Sa mga darating pang panahon ng paglilingkod at mga pagkakataong minsan nakakapagod or minsan nakakainis, piliin pa rin nating mabuhay. Tunay na mabuhay ng buo, mabuhay ng may layunin, may sigla, may pag-asa at may saysay. Mabuhay para sa liwanag na ating taglay at para sa liwanag na maibabahagi pa natin sa iba. Magandang umaga po.
Maraming salamat po, Ginoong Blanca. Magpahinga daw tayo at matutong mabuhay sa ngayon. Hanapin ang bakit dito sa Kolehiyo San Agustin. Sa puntong ito, tinatawagan ko po sa entablado si Reverendo Padre Julian C. Mazana, OSA, ang isa sa ating pinarangalan upang pangunahan ang pagbigkas ng panunumpa ng katapatan at paglilingkod. Ang ating panunumpa ay isinalin sa wikang Filipino, hiniginang Josephine C. Camartin. Magsitayo po ang lahat para sa panunumpa. Panunumpa ng katapatan. Pasensya na. Ama naming nasa langit, Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin at pinasasalamatan pinupuri ka namin at pinasasalamatan sa pagtawag sa amin sa pagtawag sa amin upang ikaw ay mapaglingkuran upang ikaw ay mapaglingkuran ang edukasyong Agustino ang edukasyong Agustino na nagsisilbing iyong ubasan na nagsisilbing iyong ubasan upang hubugin ang mga kabataan upang hubugin ang mga kabataan na maging isang tunay na Kristiyano. na maging isang tunay na Kristiyano. Ngayon, Habang nakikigalak kami sa amin mga kaibigan habang nakikigalak kami sa aming mga kaibigan na ginawaran ng pakilala, na ginawaran ng pagkilala, hinihili naming muling pagtibayin ang aming katapatan hinihiling naming muling pagtibayin ang aming katapatan para sa kapakanan para sa kapakanan ng iyong kaharian ng iyong kaharian, at pagtataguyod ng pag-ibig, ang pagtataguyod ng pag-ibig, katotohanan, katotohanan, katarungan, katarungan, at kapayapaan at kapayapaan, at sa mga adhikaing Agustino, at sa mga adhikaing Agustino, paghahanap sa katotohanan, paghahanap sa katotohanan, pagkakaibigan, pagkakaibigan, pagmamalasakit sa kapakanan ng nakararami, pagmamalasakit sa kapanan ng nakararami, at mapakalingan paglilingkod. at mapagkalingang paglilingkod. Naway ang banal na Espiritu Santo Naway ang banal na Espiritu Santo ay patuloy na manahan sa amin ay patuloy na manahan sa amin at magsilbing tagapagtaguyod, at magsilbing tagapagtaguyod, bukal na buhay, bukal ng buhay, inspirasyon, inspirasyon, kapanatagan kapanatagan, at lakas at lakas, upang manatili kaming tapat sa iyong pagtawag upang manatili kaming tapat sa iyong pagtawag at magawa ito sa abot ng amin makakaya. at magawa ito sa abot ng aming makakaya. Sa diwa ng kagalingan Agustino, Sa diwa ng kagalingang Agustino, tungo sa iyon lalong kaluwalhatian, tungo sa iyong lalong kaluwalhatian, idinadalangin namin ito idinadalangin namin ito sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesucristo, sa pamamagitan ng iyong anak na si Hesukristo, aming Panginoon, aming Panginoon, tagapagligtas, tagapagligtas, guro, guro, at kapatid. at kapatid. Amen. Amen. Maraming salamat po, Padre Mazana. Sa pagkakaisa sa ating panunumpa ng katapatan at paglilingkod, itaas natin ang ating mga tinig at sabay-sabay nating awitin ang awit ng Alma Mater.
alma mater, dear San Agustin, beacon light shining on this fair land. God bestowed graces pouring like rain, virtue and science to us you had, symbol of truth and of liberty. Red and gold, your colors flying high, and true Augustine loyalty. We shout your glory across the sky. We shout your glory across the sky. Ating nasilayan ang mga dekada ng paglilingkod ng ating mga kalakbay, katuwang, gabay. Mari mo na po kayong maupo. Tanglaw, hiyas, pamana at huwaran. Mula sa mapagkumbabang simula hanggang sa kaganapan ng misyon. Gaya ng bintanang kapis, kayo ang liwanag at kulay ng ating komunidad. Bilang isang pamilyang Agustino, kami ay taos-pusong nagpapasalamat sa inyong tapat at mapagmahal na paglilingkod. Sa pagtatapos ng pagtitipon, dalhin natin ang liwanag ng Veritas, Unitas at Caritas na pinaniningning ng mga kapariang Agustino. Muli, ang Service Awards ng Kolehiyo San Agustin simula ngayon hanggang sa mga susunod pang mga taon ay tatawagin ng Gawad Parangal. Ang tema at ang nilalaman ay nasa wikang Filipino. Nakasentro lamang sa pagpaparangal ng mga lingkod pinunong Agustino, ang Gawad Parangal. Ilala ito na ang Veritas ang patnubay, ang Unitas ang lakas, at ang Caritas ang buhay ng ating paglilingkod. Naway maglakad tayo ng may iisang puso bilang isang pamilya at mga peregrino ng pag-asa. Ito po ang ika-47 Gawad Parangal ng Kolehiyo San Agustin, Makati. Sa ngalan ng pamunuang nanguna sa selebrasyong ito, lubos po ang aming pasasalamat sa lahat ng mga taong tumulong upang ang ating Gawad Parangal sa taong ito ay magningning, maging maayos at makabuluhan. Isang napakalaking karangalan po para sa amin na maging inyong mga tagapagdaloy sa makasaysayang seremonyang ito. Kami po, sina Ginang Malu Itoralba, Ginoong Loreto Trinidad,